Euprasia Almansor. Para sa kaluluwa ni Leonardo, Demetria, Rosena, Florentino, Laura, Bonita Lacson, Cesar Balat, Serapil, Ruth, Anastasio, Maria, Aurora, Patrocinia, Gabina, Bilen, Berna, Crisologo, Jose Marie, Jose, Miguel, Martina at mga pumanaw sa angkan. Konsolasyon, Anita, Nicomeda, Maria, Carmelita, Aurea, Juana, Marcelino at lahat ng pumanaw. Agustin, Maria Candelaria, Juan at Sibera. Magsitayo po tayo. Dasalin natin ang orasyon para sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hiligin ang proteksyon laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama, nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan ang gagaling at sanhin ng epidemya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto na ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagrurusa, makamtam nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa kabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at na Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Malawalhati at pinagpalang Birhen Maria. Amen. Mahal na Birhen, mapaggaling sa mga may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Agustin. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang buhay mga kapatid, tayo po ay nasa ika-22 linggo sa karaniwang panahon. Ang banal na misa ay pangungunahan ni Father Alan Valero at Father Herald Mark Arenal. Magsitayo po tayo.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, buong pananalig natin itaas sa Diyos ang ating mga papuri at pasasalamat ay din ang ating mga intensyon para sa banal na misang ito. Kalakip ang ating dalangin na nawa ay matapos na ang epidemyang itong ating nararanasan at mabalik na sa maayos at normal na kalagayan ng ating buhay. At upang maging marapat tayo sa banal na piging, hilingin natin sa Diyos, igawad sa atin ang kanyang kapatawaran sa ating pagkulang sa kanya at sa ating kapwa. Panginoon Jesucristo, ikaw ang daan patungo sa kaharian ng Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon Jesucristo, ang katotohanang turo mo ang gabay namin patungo sa iyong kaharian. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon Jesucristo, sa iyong kaharian makakamtan namin ng buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, tanang pinakamabuti yung tinataglay. Gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog. Upang sa pagunlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos. Sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupko. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nasa saliksik na espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao, maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayun din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos, maliban sa espiritu ng Diyos. Hindi ang espiritu na sanlibutan, kundi ang espiritu ng Diyos ang tinanggap natin upang ating maunawaan ang mga kaloob niya sa atin. Sa mga nagtataglay ng espiritu, ang ipinaliliwanag namin mga katotohanang espiritual, mga pananalitang turo ng espiritu at hindi ayon sa karunungan ng tao ang ginagamit namin. Sapagkat ang taong di nagtataglay ng espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan lamang sa paraang espiritual. Nauunawaan ng taong nagtataglay ng espiritu ang kahalagahan ng bawat bagay, ngunit walang nakakaunawa sa kanya. Ganito ang nasasaad sa kasulatan. Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Ngunit ang pag-iisip ni Kristo ay taglay natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa tugunan ng ating pong itutugon, matuwid ang poong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Matuwid ang poong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Ang Panginoon Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag, banayad magalit. Ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi, tugon po. Matuwid ang poong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan, tugon po. Matuwid ang poong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao.
Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago, tugon po. Matuwid ang poong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginaway, kahit ano ito, ay mabuting lahat. Siya ay tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Iyong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling, tugon po. Matuwid ang poong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Magsitayo po tayo. Ang iyong pag-ibig, kapayapaan, katarungan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa Capernaum sa Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ikaw, kung sino ka. Ikaw ang banal ng Diyos." Subalit pinagwikaan siya ni Jesus, "Tumahimik ka, lumayas ka sa taong iyan." At sa harapan ng lahat, ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lamang sinaktan. Nang gilala silang lahat at nagsabi sa isa't isa, "Anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa." Pinalalayas niya ang masasamang espiritu at sumusunod naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po tayo. Narinig po natin sa ating ebanghelyo na si Jesus ay pumunta sa Capernaum at nagtungo sa isang sinagoga. Para po sa inyong kaalaman, noong dumating po ang panahon na ang templo ng Jerusalem ay magiba, mawasak, ang mga tao ay nag-create ng sinagoga o isang lugar kung saan sila ay nakakapagnilay at bahaginan tungkol sa kautusan ng Diyos. So ito pong sinagoga ay parang maliit na function room para sa kanilang pagbabahaginan at pagninilay ng mga kautusan. So si Jesus ay pumunta sa Capernaum at dumaretso sa isang sinagoga para magturo isang araw ng pamamahinga. And upon preaching to the people or the Jewish people notice a different kind of teaching, words with authority. Ang mga salita ni Jesus ay nakita nilang mabisa at makapangyarihan. At ito naman ay totoo na ang bawat salita ni Jesus ay makapangyarihan at mabisa. Kaya nga po minsan, kagaya nito, sa Ebanghelyo rin, isang lalaki, isang tao ang inaalihan ng demonyo o masamang espiritu. Pero nung sinabi ni Jesus, lumayas ka. Lumayas agad yung masamang espiritu na hindi man lamang sinasaktan
yung lalaki o yung naposes. Mas lalong nanggilalas, mas lalong namangha ang mga Hudyo kay Jesus. Why the words of Jesus possesses such power, such authority? Kasi po ang salita ni Jesus ay nanggagaling sa Diyos, sa Ama. Ang salita niya ay credible. Ang salita niya ay may kapangyarihan dahil ito ay mula sa Panginoon, mula sa Diyos, mula sa Ama. At yan yung sinasabi po ni San Pablo sa unang pagbasang ating narinig. Kapag ikaw ay puspos ng Espiritu ng Diyos, you can speak with power, you can speak with authority. Kaya nga po na minsan, mapapansin ninyo, may mga tao magpapadasal, pray over. So gagamitin ay ang salita ng Diyos. Magdadasal sa ngalan ng Panginoon, gumagaling. Ganon ang salita na puspos ng Espiritu ng Diyos. With such power, with such authority. At diyan nakita ni Jesus ang pangangailangan ng tao na sa kanyang pagsasalita, marami ang gumaling, marami ang napalapit sa Ama. At sana tayo rin po sa ating araw-araw na buhay, ipagdasal natin na tayo ay mapuspos ng Espiritu ng Diyos. At hindi espiritu ng kahit ano. Hindi espiritu ng alak. Hindi espiritu ng pera. Hindi espiritu ng kapangyarihan. Hindi espiritu ng yaman ng mundo. O espiritu ng kayabangan. Kung hindi espiritu ng Panginoon. And you will be amazed na kapag tayo ay nakapagsalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, kaya rin nating gawin ang ginawa ni Jesus. Alam niyo po, madalas kaming mga pare nilalapitan at magpapadasal ang tao. Hindi naman po talaga kami ang nagpapagaling. Hindi naman talaga kami ang nagkakaloob ng kahilingan kung hindi ang Panginoon. But with such spirit coming from God, kaya natin ding gumawa ng mga himala at mga pagpapagaling. Huwag tayong panghihinaan ng loob. Kaya ngayon, dapat tayo ay masaya at puspos ng Espiritu ng Panginoon. Bakit po? It was newly announced na MGCQ na po tayo. And it's a good news. This is how the Spirit works. Kapag sinabi mong MGCQ, Modified General Community Quarantine, based on the resolution ng IATF, 50% of the capacity ng simbahan ay pwede nang makasimba. Ibig sabihin, the church is now being opened. Kahit 50%, malaki na yan. That's how the Spirit works. Kaya nga ako po, nag-iimbita na. Pwede na simba. Pwede na uling makapagdasal. Pwede na uling humiling sa gabay ng Espiritu ng Diyos.
Magsitayo po tayo. Sa pamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita si Kristo sa atin ng mga wikang may malang hanggang kapangyarihan at magawang mapaghimalang nakapagpapagaling. Sa pamagitan niya, manalangin tayo ng may pananalig. Isang banal na Diyos, basbasan mo kami. Diyos, basbasan mo kami. Ang simbahan, naway patuloy na ituro ang katotohanan ni Kristo at tuligsain ang mga kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng mundo, naway itaguyod ang kabutihan sa kanilang gobyerno at maging masindi sila sa pagpuksa ng kasamaan sa kanilang mga lipunan na kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Tayo naway hindi manghinawa sa ating pananalangin upang hindi manaig ang mga masasamang espiritu sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway mapalaya sa kanilang mga paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway masihan sa pagsikat na liwanag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Katahimikan po lahat natin ang ating mga sariling panalangin. Ama naming nasa langit, nagbubunyi kami sa nagumapaw mong pag-ibig sa amin. Itatag mo nawa ang iyong kapangyarihan sa amin at maging lagi ka namin kasama sa landas ng buhay. Hiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo. Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbasa sa aming tumutubos, upang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos sa pagkakaloob ng iyong pagmamahal. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at itinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
lupa ng kalwalhatian mo. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't nalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at tubo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Reynaldo na aming obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay at ang lahat ng pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang Birhen del Pilar, Ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, ng mga apostol, ni San Agustin na aming patron, at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po tayo. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Magsiluhod po tayo. Narito si Hesu Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa makasalanan sa libutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Panalangin para sa espiritual na komunyon. Panginoong Hesus, naniniwala po ako na kayo'y nasa kabanal-banalang sakramento. Minamahal ko po kayo ng higit pa sa anumang bagay at nananabik ako na tanggapin kayo sa aking kaluluwa. Dahil sa hindi ko po kayo matatanggap ngayon sa banal na sakramento, tumuloy po kayo sa aking puso sa paraang espiritual. Niyayakap ko po kayo na parang kayo'y nasa akin at iniugnay ko ang aking buong sarili sa inyo. Amen.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin, pagmahal kami nagsalo-salo sa pagkain mo bigay, ay humihiling na lakas mong inilalaan upang kagandahang loob namin madagdagan sa paglingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalam sa pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Paalala lang po, ngayong unang araw ng Setyembre po ay binuksan na po ang Season of Creation na po. So ito'y paanyaya po sa atin bilang pahalagahan at mahalin ang kalikasan na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Kung gusto niyo pong masubaybayan ang ilang mga seminars or webinars, ito po yung matatagpuan ninyo sa Diocese of Imus Facebook page. So itatry din po namin na dito sa atin ay mailink yung sa Diocese of Imus. Okay po. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kay lahat ng mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.